Janessa's point of view. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi pa Pasko, Ineng! Natigilan ako sa aking pagkanta nang bigla akong sinigawan ng isang matandang may-ari ng bahay na kinakarolingan ko. Nakapamewang siya at inis na inis ang mukha. Umalis ka na nga rito! Amoy na amoy kong putok mo mula rito! At napatalon ako sa gulat ng padabog niyang isinara ang pinto. Inamoy-amoy kong kilikilokot hindi naman mabaho. Ayaw mo lang magbigay eh. Nakangiwi kong sabi saka umalis na sa lugar. Ate Nessa, gutom na po ako. Kailan po tayo kakain? Natigilan ako sa paglalakad na biglang magtanong ang aking kapatid na si Nico. Nakatingala siya sa akin at halata sa itsura ang gutom. Naibaba ko ang tingin ko sa lata na may laman lamang na 5 pesos. Mamaya, ani ko sabay haplos sa kanyang buhok. 5 pesos pa lang ang kita natin sa pangangaroling eh. Galingan pa natin sa pagkanta para makakain na tayo. Ate Nessa, hindi pa naman po kasi Pasko. Ani Nico sabay hawak sa kanyang tiyan. Gutom na talaga ako. Kumirot ang puso ko't pinigilan kong sariling maiyak sa sinabi ni Nico. Tinuro kong isang malaking bahay at ngumiti kay Nico. Subukan natin mangaroling dyan, Nico. Pagkatapos, bibili tayo ng pandesal. Ayos ba? Sambit ko't napangiwi nang makaramdam na rin ng paghapdi sa aking tiyan. O sige po. Ngumiti ako sa kanya saka dumiretso na sa malaking gate ng isang bahay. Huminga ako ng malalim bago ko sinimula ng aking pagkanta. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namamas ko po. Ani ko saka pinalis ang pawis gamit ang aking kamay matapos kong kumanta. Tao po. Bumukas ang pinto ng gate at nabuhayan ako nang makita ko ang isang babae. Ngunit nawala rin nang makita ko ang galit niyang mukha. Umalis nga kayo! Napatili ako at agad na niyakap ang aking kapatid nang tinapunan kami ng maligamgam na tubig mula sa balde. Kaya't nabasa ang buong katawan namin. Mga pulubi kayo! Kuwari pa kayo na makamas ko. May balak lang kayong nakawan ng bahay ko eh. Che! Alis! Ate! Takot na sambit ni Nico at yumakap sa akin. Umalis na po tayo. Hindi nyo naman ho kami kailangang buhusan. Aalis naman kami kung ayaw niyong magbigay. Matapang kong sabi kahit nanginginig na sa ginaw. Wala akong pakialam sa opinyon mo, pulube. Umalis nga kayo. Mga salot kayo. At napatalon kami pareho ng aking kapatid nang padabog niyang isinarado ang pinto ng gate. Ako nga pala si Janessa Castillo. Isa akong pulube at ang tanging kasama ko lamang sa buhay ay ang aking 9 anyos na kapatid na lalaki na si Nico. Simula nang mawala ang mga magulang namin sa mundong ito naging pulubi na kami. 4 na taon pa si Nico noon nang mawala sila at walang kumupkup sa amin na mga kamag-anak dahil ayaw sa amin. Kinuha kami pareho ni Nico ng DSWD ngunit tumakas kami nang hindi na namin matiis. Kaya ngayon na sa ilalim ng tulay kami nakatira at ang tanging hanap buhay upang makakain ay ang manglimos at mangaroling. 18 anyos na ako. At ang tanging alam ko lang ay ang magbasa, magsulat at magbilang. Hanggang first year high school lang kasing natapos ko bago ko tuluyang naging ganito. Ate, wag ka mag-alala. Kapag malaki na ako, gagawa ko ng paraan para hindi na tayo buhusan ng tubig ng mga ginang. Ani Nico habang kumakain ng pandesal na pinaghatian naming dalawa. Kailangan po nating sumali sa voice lessons para po bibigay sila kapag nangaroling na tayo. Ang pangit kasi ng boses mo, ate. Para kang kambing na iniipit. Nanlumo ako sa real talk na natanggap ko mula sa aking kapatid. Hindi ko magawang magalit sa kanyang sinabi dahil totoo naman. Talagang pangit ang boses ko at trying hard lang talaga upang makakain. Tsk, kumain ka na nga lang, Nico. Pasalamat ka pa nga sa boses ko dahil may 5 piso tayo. Nakabili pa tayo ng pandesal. Huminga ako ng malalim at saka napatingin sa mga taong nasa park. Kita kong kaginhawahan sa kanilang mga mukha. Mga magagandang damit at lusog na lusog.
May mga buhay sila na kailanman ay hindi namin mararanasan. Matapos namin kumain ng pandesal sa park, ay nagpatuloy kami sa aming pangangaroling. Masakit ng paa ko dahil wala akong tsinelas. At ilang kilometro nang nalakad namin para lang kantahan ang mga bahay ng mga madadamot sa katulad naming pulube. Ate! Itinuro ni Nico ang isang bahay. Mangaroling tayo dyan. Napabuga ko ng hangin. O sige, pero huli ng bahay na yan ha, dahil uuwi na tayo. Ngunit hindi pa man kami nakakarating sa tapat ng gate, agad kaming napatago sa may halaman nang may huminto na isang van at itinapon ng isang lalaking duguan sa tapat ng gate. Grabe, ang daming pera ng ex mong bulag, Bella. Narinig kong sambit ng isang lalaki matapos itulak ang lalaki sa kalsada. Pamilyar ang kanyang boses. Makakabili na tayo ng engagement ring nating dalawa. Hindi mo namang kailangang bugbugin si Paul Dash. Boses ng babae. Papaano kapag nakakita na yan? Baka makulong pa tayo. Hindi mo alam ang kayang gawin ni Paul Dash once maibalik na ang mga mata niya. Tss, hindi tayo makukulong, Bella. Dahil bulag siya. At kung makakita man siya, akitin mo ulit. Marupok yan sa'yo. Binigyan ka nga ng isang condo unit eh. Makasama ka lang sa isang gabi. Grabing bulag. Bulag na bulag din sa pag-ibig. Tara na nga. Sinarado ng pinto ng van at saka pinaharurot itong palayo. Agad kaming umalis mula sa pagkakatagot lumapit sa lalaki. Namilog ang mga mata namin ni Nico nang makita na nakatape ang bibig ng lalaki at maraming pasa sa katawan. Agad kong inalis ang tape sa bibig ng lalaki. Kaya't hingal na hingal ito. Ayos ka lang ba, sir? Tanong ko. Help me. Nanghihinang wika ng lalaki kaya't agad akong nagtungo sa may gate at saka malakas na kinatok ito. Tulong! Tulong po! May sugatan po sa labas eh! Tulong po! Paulit-ulit kong sigaw. Ate, hindi pa po ba siya patay? Wala na po siyang malay. Ani Nico na mas lalong nagpataranta sa akin. Tulong po! Tulong! Ano ba yan? Bumukas ang pintuan ng gate. Ang ingay-ingay, gabing-gabi na. Tulong po! Sambit ko't itinuro ang lalaking nakahiga sa sahig. May lalaki po kasing sugatan eh. Namilog ang mata ng matandang babae at napatakip sa kanyang bibig. Diyos mio, Santissima! Ani ng matanda't agad lumapit sa lalaki. Sir Paul! Sir Paul! Diyos mio, ano nangyayari? Tulong! Nagsilabasan ng iba pang mga tao mula sa loob ng bahay at lahat sila ay nag-aalala sa lalaki. Agad nila itong binuhat at saka ipinasok sa loob. Kami naman ay natakot nang masama na ang tingin nila sa amin. Ate! Yumakap si Nico sa akin. Tumaas ang kilay na matanda sa akin. Dalhin niyo sa loob ang mga iyan. Malamig na wika ng matanda't napasinghap ako nang hinila kami ni Nico ng isang lalaki papasok sa loob ng gate. Paul's point of view. Nakatulala lamang ako habang ginagamot ng family doctor namin. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Nakaupo at malalim ang iniisip. Marami ang sugat sa kanyang katawan. Mabuti na lang at hindi masyadong napuruhan ang mga mata. Wika ng doktor. Ano ba kasing nangyari, iho? Narinig kong tanong ni Lola, ang senyora sa bahay na ito. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang lumabas? Wala ka pang nakikita eh. Kumuyom ang kamao ko. Huwag kang mag-alala, Senyora Alita. Nandito ang 2 pulubing nakakita. Wika ni Manang Charo. Abay, nasan na mga iyon? Dalhin mo nga rito at paaminin sa kanilang mga kasalanan. Galit na sambit ni Lola na nagpabalik sa akin sa realidad. Lola, hindi ko alam kung nasan si Lola pero lumingon ako sa side kung saan ko siya narinig. Wala pong kasalanan ng babae. Iho? Bella and his new boyfriend did this to me. Malamig na wika ko't kumuyom lalo ang kamao ko. Bella invited me na mag-date. I agreed dahil mahal ko ang babaeng yun. Pero binugbog ako ng bago niyang lalaki at kinuha ang cards ko at ang cash na nasa akin. Oh my gosh! React ni Lola. Kailangan natin silang ipakulong agad. Oh my gosh, iho! Ang kapal talaga ng mukha ng Bella na yon. Matapos kong maging mabait sa kanya, ganito lang isusukli niya. Dahil lang sa bulag ako,
She left me with another man. Kumirot ang puso ko habang sinasabi yon. I proposed to her kahit na hindi ako makakita dahil mahal na mahal ko siya. And I promised her na gagawin ko ang lahat para lang makakitang muli ako. Pero alam mo ba kung anong ginawa niya? She laughed at me, telling me na imposibleng makakita ako ulit. She told me that no woman would marry a blind man. Who would dare reject a de la Serna? Galit na tanong ni Lola. Huwag kang mag-alala. I contacted someone from the States. May match na sa mga mata mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? And no one would marry a blind man? Ipakita mo sa babaeng yun na meron pa rin magpapakasal sa'yo. We will hire a woman for you nang masampal sa katotohanan ng babaeng gumawa sa'yo nito, apo. Janessa's point of view. Akala ko paparusahan kami ng mga tao na makapasok kami sa loob ng malaking gate. Ngunit pagpasok namin sa malaking bahay, nagulat na lamang ako nang idiretso kami sa hapagkainan at pinakain. Kaya ngayon, kain kami ng kain ni Nico dahil alam ko na ngayong gabi lang ito at magugutom na naman kami sa mga susunod na araw. Hinay-hinay lang, iha. Marami pang pagkain. Wika ng isang ginang habang nilalagyan ako ng juice sa baso na agad ko namang ininom. Kawawa naman kayong mga pulube. Sigurado ako na gutom na talaga kayo. Ate Nessa, ang daming pagkain. Magdala tayo nito sa tulay pag uwi natin, ah. Ani Nikot malaking kumagat sa fried chicken. Ang sarap! Halos lumuha ako habang kumakain dahil ngayon lang muli kaming nakakain ng disenteng pagkain sa disenteng upuan at disenteng lamesa. Kahit sa mga marumi naming damit, wala silang pakialam at pinaupo kami sa mamahaling upuan. At sinong nagsabi na uuwi kayo? Halos mabilaukan ako nang biglang sumulpot ang isang matanda na nakataas ang kilay habang may suot na mga gold sa katawan. Nakaramdam agad ako ng takot dahil nakakatakot talaga ang kanyang mukha. Ate, kayo bang mga pulubi na nakakita sa apo ko sa labas ng gate namin? Opo, sagot ko. Medyo nag-aalangan dahil sa kanyang mapanghusgang tingin. Nakita lang namin siya. Wala naman po kaming ginawang masama. At paano naman kayo nakarating sa lugar na ito? Walang pulubi sa lugar namin. Anya sabay halukip-kip. Namamasko lang po kami. Sagot ko. Taga-ibang bayan po kami. Hindi pa Pasko ngayon, iha. Anya at saka pinasadahan niya ako ng tingin. Ikaw ba yung mabahong amoy putok? Namulang mukha ko sa kahihiyan at napayuko. Charo, dalhin mo nga magkapatid na yan sa banyo. Paliguan niyo't bihisan. Ayokong makaamoy ng putok at basura habang kinakausap ko sila. Ani ng matandang sosyalin at saka tinalikuran kami. Nagkahiwalay kami ni Nico dahil pinaliguan nila kami. Hindi ko nga alam kung bakit sila ganito pero hiyang-hiya talaga ako. Ilang araw ka bang walang ligo, iha? Ang dami mong dumi sa balat. Ani ng babaeng mukhang naiinis na sa kakakuskus ng bato sa balat ko. Sayang yung ganda mo kung hindi mo aalagaan ang sarili mo. Wala naman po akong pambili ng sabon. Hindi ko na nga iniisip ang maligo dahil nagugutom kaming palagi. Kailangan naming mamalimos at mangaroling. Hindi naman ako nagpapaawa sa kanila. Sinasabi ko lang ang realidad sa kagaya ko na nanlilimos lang para makakuha ng pagkain. Matapos nila akong paliguan, ay tinuruan nila akong maglagay ng deodorant sa kilikili ko. Deodorant daw ang tawag sa pampabango sa kilikili At para hindi mahimatay ang katabi sa baho, binihisan din nila ako ng bagong damit at sinuklay. Kay ganda mong dalaga! Pumalakpak ang isang babae saka ngumiti sa akin. Mabuti na lang at hindi ka pinagsasamantalahan sa kalsada. Kay gandang dalaga Manang Charo. Bigla akong may naalala sa kanyang sinabi. Ngunit agad ko itong winala. Napatingin sa akin ang ginang na naka-eyeglass. Siya pala si Manang Charo. O sige na, ihatid nyo na yan sa sala at naghihintay ang senyora doon. Inihatid ako ng mga kasambahay sa sala kung saan naroroon ang kanilang tinatawag na senyora. Kausap ang kapatid ko na si Nico na bihis na bihis. Kita ko ang ngiti sa labi ni Nico. Habang kausap ang matanda ngunit nang dumating ako, bumaling sa akin ang atensyon ng matanda. 18 anyos ka na, iha?
Agad niyang tanong sa akin kahit hindi pa ako nakakaupo. Opo, sagot ko't umupo sa malambot na upuan. Bakit po? Gusto niyo ba nang magkaroon ng sariling bahay? Yung may sala, kwarto, kusina, bathroom, restroom, at dining room. Nagtaka ako sa tanong niya pero tumango ako. Opo. Sino ba naman hong hindi gustong magkaroon ng sariling bahay? Pangarap ko po yan, ma'am. Ani ko. Nagulat ako nang biglang umisi ang matanda sa akin at lumapit siya. Gusto mo bang makapag-aral ang kapatid mo? Makakain kayo ng mga masasarap na pagkain. Bigla akong nakaramdam ng duda dahil sa kanyang nakakaakit na mga tanong. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Tanong ko sa kanya. Kung paaaminin niyo ako sa nangyari sa apo niyo, wala ho talaga kaming kasalanan. I know. Tumabi siya sa akin saka hinawakan ng kamay ko. I will give you a house and lot at saka pagkain kapalit ng pagpapakasal mo sa apo ko. Umawang ang labi ko. Ho? I want you to marry my blind grandson, iha. Bibigyan ko kayo ng bahay at sariling pagkain. Namilog ang mga mata ko. Talaga po? Ngumisi siya. Yes, iha. Paaaralin ko rin ang kapatid mo at ikaw rin mismo. Kailangan mo lang pakasalan ng apo ko. Napatingin ako sa kapatid ko na malaki na ngiti sa labi dahil may hawak siyang laruan na noon ay pangarap niya lamang. Pakasalan mo ang apo ko at hindi ka na magiging pulube habang buhay. Tinanggap ko ang offer ng matandang sosyalin dahil ayoko na ring bumalik sa tulay na yun. Siyempre, sino ba namang aayaw hindi ba? Sa ganung offer, kakagatang kagaya ko na walang masisilungan at makakain. 18 na ako, pwede na akong ikasal. Hindi naman siguro siya masamang pakasalan dahil bulag naman siya. Hindi niya makikita kung sino't ano ko. Ikinasal nga ako kay Sir Paul, ang bilyonaryo at businessman na bulag. Gaya ng ipinangako ng matanda, binigyan niya kami ng house and lot at supply ng mga pagkain. Masayang-masayang kapatid ko dahil makakahiga na kami sa malambot na kama. Makakaupo na rin sa disenteng upuan at makakaligo na sa magandang paliguan. Bukod ron, makakapag-aral na rin ang aking kapatid. Wala naman akong problema kay Sir Paul. Hindi ko pa nga lang siya nakakausap ng matino dahil hindi naman siya umiimik. Simula ng pribado kaming ikinasal. Siguro dahil mahal niya pa rin ang babaeng minahal niya na, nagngangalang si Bella. At wala naman akong magagawa kung hindi ang intindihin yon. 2 buwan ang nakalipas simula nang ikasal ako kay Paul. At 2 buwan na rin simula nang magbago ang buhay namin ni Nico. Sobrang grateful ko palagi kay Senyora Alita. Dahil sa pagiging mabait niya sa amin ng aking kapatid. Binago niya ang buhay namin at guminhawa na. Ngayon ay nandito ako sa aking kwarto sa bahay ni Senyora. Kararating ko lang galing sa bahay na siyang ibinigay ni Senyora Alita sa aming dalawa ni Nico. Hinubad ko ang aking damit dahil sa pawis. Kahit may aircon naman, malagkit pa rin talaga sa pakiramdam dahil tumakbo lang ako patungo rito. Hinubad ko na rin ang aking pantalon at saka akmang tutungo na sana sa aking cabinet nang may biglang kumalabog na isang bagay na nagpagulat sa akin. At paglingon ko, napatili ako at otomatik na napatakip sa aking sarili nang makita ko si Sir Paul sa labas ng aking banyo. Sir! Inalis ko ang aking pagkakayakap sa aking sarili nang ma-realize ko na hindi nga pala nakakakita si Sir. Bakit ka ho nandito? Did I scared you? Tanong niya at akmang pupulutin ang nahulog niya na tungkod. Ngunit agad akong lumapit para maunahan siya. Nakabrat panty lang ako pero mabuti na lang at wala siyang makita. Kaya't hindi niya ako makita sa ganung itsura. Hindi naman po. Ibinigay ko sa kanyang tungkod niya. Ano po bang ginagawa niyo dito, sir? I am here dahil dito na ako matutulog simula ngayon. Umawang ang labi ko. Ho? And don't you call me sir. You're my wife, not my maid. Medyo masungit niyang pagkakasabi, kaya't mas lalo akong kinabahan. Anong suot mo ngayon? Nakasuot ka na ba ng pantulog? Napalunok ako lalo sa tanong niya. Oo. Pagsisinungaling ko't iginiya na siya sa kama. Sa kama ka muna, sir ha. May gagawin lang ako. Ngunit hindi ko pa man siya maihatid sa kama, ay biglang bumukas ang pinto at iniluwal noon si Manang Charo,
at Senyora Alita. Oh my gosh! Napatakip sa kanyang bibig si Senyora Alita nang makita kami. Mag-cher-cher na ba kayo? Namilog ang mga mata ko. Po? Hindi po, Senyora. Mali po kayo nang iniisip. Naku, huwag ka nang mag-explain, darling. Dahil normal lang naman yan sa mag-asawa. Pumasok siya sa loob. Sigurado naman ako na magaling sa kamang apo ko, kahit hindi pa siya nakakakita. Maganda yan ang makabuo naman. What are you talking about, Lola? Apo, ang sexy ng asawa mo ngayon. Nakabrat panty lang, oh. Hindi ko akalain na ganito ka-sexy ang 18 anyos. Umawang ang labi ni Sir Paul. At ako naman, mas lalong nahiya. Akala ko ba nakapantulog ka lang? Tanong ni Sir Paul sa akin. Hinawakan niya pang braso ko kaya't kinabahan ako. Umatras na sila, Senyora Alita. Pasensya na ulit sa istorbo. Nandito lang ako to tell you na mag-out of town ako for a month. Kaya dito na muna matutulog sa kwarto mo si Paul dahil isasama ko ang mga maids ko sa out of town ko. Meaning, kayong dalawa lang ang matitira. Senyora kasi, bye! At sinara niya na ang pinto ng kwarto ko. Akmang hahabol na sana ako para sana kausapin pa si Senyora. Nang bigla akong hinila ni Sir Paul at napasinghap ako nang pinaupo niya ako sa kanyang kandungan. Nakaupo na kasi siya sa malambot na kama at pulang-pulang mukha ko dahil sa suot ko ngayon. Sir Paul. Paul. Pangungoreksyon niya sa akin. I told you to call me Paul. Paul. Napalunok ako. Pasensya na. Kailangan ko pang magbihis ng pantulog. Why bother? Hindi naman ako nakakakita. Hindi ko makikita na nakaganyan ka lang ngayon. Anya, natahimik ako't hiyang-hiya na talaga. So, your name is Janessa, right? Tanong niya sa akin. Oo. Kahit hindi pa siya makakita, hindi ko pa rin maiwasan ng mailang dahil sa gwapo niyang mukha. Grabe, ang gwapong bulag. Can I call you my wife? Tanong niya. Ha? You're my wife. At bala ko na paglaanan ko ng oras ang pagkakataon na ito, Janessa. Hindi naman kailangan, sir. I mean, Paul, mas maganda kung makaka-move on muna kayo kay Bella. Naka-move on na ako kay Bella. Pagputol niya sa akin. Now gusto kong ilaan ang mga oras ko sa'yo. Now, can you describe yourself? Ano po, napakamot ako sa aking buhok. Kamukha ko raw po si Lisa Soberano. Kulang lamang po ng 7 paligo. At kaboses ko daw po si Moira. Nang umulan ng kaitiman, sinalo ko po yun. At saka, hindi po ako katangkaran eh. Hanggang balikat mo lang ako, Sir Paul. It's fine. Maganda ka na sa imahinasyon ko. Napatingin ako sa kanya. Talaga po? Ano pong itsura ko? Kamukha mo si Lisa Soberano na. Kulang lang ng paligo. At nagulat ako nang ngumiti siya sa akin. Now, can you cook for me? Hindi pa kasi ako kumakain. Agad akong umalis sa kandungan niya. O sige po, magbibihis muna ako para malutuan po kita. Do you know how to cook? Ngumiti ako sa kanya. Opo, tinuruan po ako ni Manang Charo lalo na ng mga paborito mo, Paul. Then that's good. Cook my favorite food. Okay po, sir. Iyon ang simula ng pag-uusap namin ng matino ni Paul bilang mag-asawa. Sa 2 buwan naming kasal, wala kasi talaga kaming masyadong imik dahil sa hindi ko pa siya lalong kilala. Hindi niya rin ako masyadong kilala at hinihintay ko rin na siyang unang kakausap sa akin. Hindi na mapapawi ang ngiti sa aking labi habang nilulutuan ko siya ng paborito niyang pagkain. Ito ang first time na malulutuan ko siya at gusto ko na gawin to para sa kanya. At dahil kami lang natira sa bahay dahil umalis sila senyora, kasama ang mga kasambahay nagsimula na naming makilala ang isa't isa at nagkaroon ng koneksyon. Hindi ko alam pero ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kakaiba sa aking puso. May gusto ba ako sa asawa ko? Kasi pag magkalapit kami sa isa't isa, nagwawala at bumibilis ang tibok ng puso ko. Lalo na ngayon, mas naging malapit na kami sa isa't isa. My wife, can you choose a shirt for me? Ano itong hinahawakan ko ngayon?
Tanong sa akin ni Paul nang nasa walk-in closet niya kami. Bala kasi niyang mamasyal. Ito ang unang pagkakataon na nag-aya siya. Pink yan na t-shirt, Paul. Wika ko at tinupi ang iba niyang nakuhang damit kanina. And how about this? Ano to? Natawa ko nang makita ang kasalukuyan niyang hinahawakan. Ay, brief niyo po. Sagot ko na ikinapula ng labi niya. Magsusuot din po ba kayo ng brief? Yes, and I can do it on my own. Sigurado ka ba? Baka baliktad ang maisuot mo ha? Ani ko. Noong nakaraan baliktad ang pantalon mo. Mabuti na lang at hindi ka pa nakakalabas noon. Mas lalong pumula ang mukha niya. Gustong gusto mo talaga akong asarin ha? Ha? Hindi Maang-maangan ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Then, help me. Magsusuot ako ng brief ko ngayon. After kong maligo. Help me. Kaya mo na yan, Paul. Fighting lang. No. Hinawakan niyang kamay ko. Help me. Ayokong mabaliktad muli ang pantalon ko lalo na't aalis tayo ngayon kasamang kapatid mo. Tuturuan na lang kita kung paano malaman na maayos na pagsuot ng brief mo. Hindi ko na siguro kailangan sumama sa'yo. I am blind, my wife. Wala akong gagawing masama sa'yo. All you need to do is to help me. Hindi naman po pwedeng mga bodyguards kong tutulong sa akin, right? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ayoko kasing makita ang talong ni Paul. Masyado pang maaga para dyan. Pero dahil sa nangangailangan talaga siya ng tulong, wala akong magawa kung hindi ang tulungan siya. Is this fine already? Natawa ko nang maisuot na ni Paul ang kanyang brief at nagpusing pa siya na parang si Superman. Ang weird din niya minsan. Opo. Hindi po baliktad pero natawa po ako sa posing niyo. Ani ko saka ibinigay naman sa kanyang pantalon niya. Eto naman po. You have a wonderful laugh, my wife. Natural na natural. Salamat, Paul, pero huwag naman sanang palaging compliment sa akin. Baka tuluyan na akong mahulog sa inyo. Natigilan siya sa sinabi ko at saka ako rin. Maya-maya nang ma-realize ko ay napatakip ako sa aking bibig. At agad ibinigay sa kanya ang pantalon. Suotin mo na yan, Paul. Lalabas lang ako saglit ha. At agad akong lumabas sa walk-in closet niya. At napasa po sa aking dibdib na mabilis ang pagtibok ng aking puso. Bakit ko ba kasi nasabi yun? Nadulas pa talagang aking bibig. Napailing na lamang ako at naghanda na rin para sa aming paglabas. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sakay ng kanyang magarang kotse, namasyal kami sa sikat na pasyalan sa kanilang lugar. May driver at bodyguard si Paul kaya't imposibleng mangyayari na naman ang nangyari sa kanya 2 months ago. At isa pa, first time kong gumala sa ganitong lugar. Parang kailan lang tinitingnan lang namin ni Nico ang mga gumagala sa magagarang lugar. Habang kami, namamalimos. Tapos ngayon ay nakakaapak na kami. Kuya Paul, sobrang salamat po dahil sinama niyo kami sa gala ah. Ang ganda po ng lugar. Ani Nico habang malaki ang ngiti sa labi. Nandito kami ngayon sa isang bench. Umiinom ng milk tea habang tinatanaw ang mga taong sumasakay sa mga rides. Gaya na lamang ng roller coaster sa Ferris wheel. Talaga? Masayang tanong ni Paul. Nakapunta na ako rito kaya kahit hindi ko makita, masaya ako na nakabalik muli. Napangiti naman ako. Huwag kang mag-alala, Paul. Makakakita ka rin. Makikita mo ulit ang ganitong lugar. Kapag naibalik na ang paningin ko, ikaw ang gusto kong makita. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabit bumilis ang pagpintig ng puso ko. Nang kinapa niya ang kamay ko at saka ito hinawakan. Pwede ba yun? Tanong niya. Naku, baka naman madisappoint ka lang kapag nakita ko. Hindi ko naman kamukha si Lisa Soberano eh. I don't care. Ikaw ang gusto ko makita kapag nakakita na akong muli. Seryosong wika niya. I want to see you, Nessa. I don't care kung anong itsurang makikita ko. I just want to see you. Ngumuso ako upang pigilan ng sariling ngumiti. Pero bigla namang umepal ang kapatid ko kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Kuya Paul, kinikilig ang ate ko. Pulang-pula na po yung pangit niyang muka. Abot! Nagulat kami pareho ni Nico nang biglang matawa si Paul. Gusto niyo bang magkaraoke?
I want to hear your singing voice, Jonessa. Ani Paul sa akin. I want to hear you sing. Humagikik si Nico sa gilid kaya't sinamaan ko siya lalo ng tingin. Nako kuya, huwag ka na magbalak. Ang pangit kaya ng boses ni ate ko. Para siyang kambing na naipit. Hindi kaya. Depensa ko sa sarili ko at saka napatayo. O sige Paul, kakantahan kita. Huwag mong dinggin ang sinabi ng kapatid ko dahil number 1 basher ko yan. Tara na Paul. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pupunta na tayo sa karaoke na sinasabi mo. Pinagsalikop niya ang kamay namin saka tumango siya. Alright, let's go. Paul's point of view. Nagtungo kami sa karaoke sa loob ng mall kung saan may sarili kaming kwarto para makapag-karaoke. Wala akong nakikita pero dahil nakapunta na ako rito bago pa man ako mawala ng paningin, kaya't alam ko. I told my bodyguards to wait outside para kami lang tatlong nandito sa loob including Nico. Nakaupo lang ako habang nakahawak sa kanyang kamay. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil ramdam na ramdam ko ang kaba niya. Sa katunayan, hindi na mawala sa isip kong sinabi niya na mahuhulog siya sa akin. I am blind at ang magustuhan ay napaka-imposible para sa akin. Iniwan nga ako ni Bella para sa ibang lalaki dahil bulag ako. Ang babae pa nga ba na ito na siyang binayaran lamang ng aking lola upang maikasal sa akin. Pero sa kabila ng negatibong iniisip ko, mas nangingibabaw naman ang positibo. Sa pagkadulas ng kanyang sinabi kanina, nabuhayan ako ng loob na may babae pa rin talagang magkakagusto sa akin. Ate, huwag ka nalang kumanta. Baka umulan pa eh. Narinig kong sabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Nico. Huwag kang nangingialam, Nico. Narinig kong sabi ni Jonessa. Paano ba ito? Why? Ano, hindi ko alam kung paano gamitin yung remote. Give me the remote, my wife. Ibinigay niya naman sa akin ng remote. Ano bang numero ang kakantahin mo? Tanong ko. Sinabi niya naman sa akin ang numero saka pinindot ko ang remote. Wow! Ang galing mo naman, Kuya Paul. Hindi ka po nakakakita ngunit alam niyo kung paano pindutin ang remote. Samantalang ang ate ko, may mga mata nang at lahat-lahat hindi pa rin marunong. Side comment ni Nico at kahit hindi ko makita, alam ko na umuusok na ang tenga ng asawa ko sa komento ng kanyang kapatid. Pagkarinig ko sa sounds ng kanta ng kanyang pinili, alam na alam ko na. Hindi pa Pasko pero pagkanta pa lang na pagkanta ng aking asawa. Parang ayoko na lang magpasko't diretso agad sa New Year dahil sa aking narinig. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. At bumirit pa talaga siya kaya't napalunok ako. And a Happy New Year. Matapos niyang kumantay, tinanong niya pa ako. Maganda bang boses ko, Paul? Sabi ko naman sa iyo huwag kang makikinig sa mga bashers kong kapatid. Anya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Baka pati si Moira mainsulto kapag nalaman niyang inihahambing siya sa boses ng aking asawa. Pero wala akong magawa. Hindi naman pwedeng magsasabi ako ng totoo at baka mag-away pa kami. Magsasalita na sana ang kanyang kapatid ngunit inunahan ko na. Magandang boses mo. Sambit ko. Talaga? Tumango ako. Yehey! Thank you, Paul. Kaya crush na crush kita eh. Pangit na mga ugali ng mga pinangangarolingan ko noon. Hindi siguro nagbigay dahil hiyang-hiya sila sa boses ko. Sa dami ng kanyang sinabi, isa lang ang pumasok sa isip ko. At iyon ay ang crush na crush niya ako. Ngunit hindi ko na yan tinanong sa kanya dahil sapat nang narinig ko sa nadulas niyang bibig. Kapag itatanong ko baka ide-deny niya pa sa akin at madismaya pa ako. At dahil sinabi ko na maganda ang boses niya, kanta lang siya ng kanta na halos mahilo na ako dahil tama ang kanyang kapatid. Ang boses niya ay parang inipit na kambing. Mabuti na lang at soundproof ang kwarto na ito. Walang ibang magdurusa sa boses ng aking asawa kung hindi ako lang at ang kanyang kapatid. Umuwi na kami pagkatapos at hawak ko ang kamay ni Jonessa. Nasanay na yata ako na hawakan ng kanyang kamay at parang ayaw ko nang bitawan.
Ito yung feeling na hindi ko pa kailanman naramdaman nung kami pa ni Bella. Kaya naman ang magpaalam si Jonessa na pakakainin niya muna ng hapunan ng kanyang kapatid, ay nagtungo ako sa kwarto ko at sinagot na ang tawag ni Lola. Lola! Happy birthday, apo ko! Bati ni Lola sa akin. Kamusta ka na dyan? Anong ginawa mo sa birthday mo, ha? Napabuga ako ng hangin. Ipinasyal ko lang ho ang asawa ko at ang kanyang kapatid. Wow! Ang ganda namang pa-birthday mo. Ngayon lang yata yan nangyari, apo, ha? Humagikhik si Lola sa kabilang linya. May ibinigay ba si Jonessa sa iyo? Hindi niya ho alam na birthday ko. Wika ko. Oh, that's bad. Dapat alam niya na birthday mo para ang maging regalo niya sa iyo ay ang magkaroon ng baby. Lola, pasensya na apo ha kung napilitan kang maikasal sa kanya. Ani Lola. Gusto ko lang talaga na hindi ka maging malungkot. Hanggang ngayon tinutugis pa rin ng mga tauhan ko si Bella at ang boyfriend niya. Diyos mio, kung nakita mo lang kung gaano kapangit ang ipinalit niya sa'yo. May mga mata nga, ngunit tambay naman. Lola, hindi ka naman nagtatampo sa akin, right? Pasensya na apo. Ikaw na lang ang meron ako lalo na't maaga kang iniwan ng mama at papa mo. Nauna pa sa akin sa langit. May mga lakad. Huwag ka mag-alala. Kapag naibalik na ang paningin mo, iaalis ko na si Jonessa sa buhay mo. Thank you, Lola. Wika ko't napangiti. Thank you for introducing her to me. Kahit bulag ako, nagkaroon pa rin ako ng pag-asa. Someone likes me kahit bulag ako. May pera ka kasi. No, she's not like that, Lola. She's kind and I like her. Oh! Kinikilig ang lola mo, apo. Napangiwi ako sa sinabi niya. Lola, humalakhak naman siya. O siya sige, I will extend my out of town, apo. Mas kilalanin mo pa siya, ha? She's a pulubi, apo. Pero wala namang problema kung saan siya nanggaling. Basta ba't napapasaya ka lang niya at hindi ka sasaktan. Kahit next year ka na bumalik, Lola. Biro ko pa. No, of course not. Not gonna happen. Pag uwi ko, papa-operahan na kita. You will see the world again. Makakapagtrabaho ka na ulit and most of all, you will see your lovely wife. Maganda ba talaga siya, Lola? Oo. Agad na sagot ni Lola. Sobrang ganda, apo. Hindi nga lang yata niya ramdam ang ganda niya dahil nabuhay na siya bilang isang pulube. Matapos ang aming tawagan ay napangiti ako. Hindi naman mahirap magustuhan ng babaeng yun. And to think na dati siyang pulube. Alam ko na hindi siya kagaya ni Bella na kailanman ay hindi ako minahal. Kuya! Kuya! Natauhan ako nang marinig ko ang panik na boses ni Nico. Nico! Kuya! Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. May headphone ka po ba? What? May headphone ka ba, kuya? Bilis! Baka marinig mo na naman ang napakagandang boses ng ate ko't masira pang eardrums mo. Ngunit huli na ang lahat dahil bago ko pa man masunod ang sinabi ni Nico, narinig ko na ang boses ni Jonessa. Ngunit imbis na mapangiwi ako ay napalitan ng gulat ang aking nararamdaman. Lalo na nang marinig ko kung anong kanyang kinakanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nang tuluyan na siyang lumapit ay naamoy ko ang usok ng kandila. Matinding gulat ang naramdaman ko dahil hindi ko sinabi na birthday ko ngayon. Ngunit may paganito pa si Jonessa. Happy birthday, Paul. Wika ni Jonessa. May dala ko ritong chocolate cake na may kandila pa. Ang tanda mo na pala kaysa sa akin eh. 24 ka na. Samantalang 18 pa lang ako. Pero hindi naman nagmamatter yon. Basta, happy birthday. Sana masaya ka sa birthday mo. Make a wish and blow the candle na. Hindi na mapigilan ang ngiti sa aking labi. Hala, ngumiti. Ani Jonessa. Blow the candle, blow the candle. Can you take a video of me blowing the candle?
Tanong ko sa kanya saka ibinigay ko sa kanya ang phone ko. For memories. Ako na lang po, Kuya Paul. Hindi po marunong yan si ate. Ang sama-sama mo talaga sa akin, Nico. Ni Junessa, ngunit natawa siya. Ayan, videohan mo kami. Huminga ako ng malalim saka inilahad ko ang kamay ko. Hold my hand at igiyam mo ko sa kanila so I can wish. Nang tinanggap ni Junessa ang aking kamay, ay hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit saka pumikit ako. Ang wish ko lang naman ay ang makakita akong muli at makita ko na ang mukha ng babaeng nagpapasaya sa akin ngayon. Huminga ako ng malalim saka hinipan ko na ang kandila. Yehey! Ani Junessa at narinig ko ang kanilang pagpalakpak. Happy birthday ulit! Come here, Junessa. Lumapit naman siya at ako naman ay kinapa ko ang kanyang mukha at nakagat ko ang ibabang labi ko. Nang mahawakan ko ang kanyang mukha. You have a very soft face, Junessa. Taliwas sa sinabi mo na kulang ng 7 paligo. Seryosong sabi ko. Can I kiss you? Ha? Hala, tatalikod po ako. Narinig kong wika ni Nico na siyang ikinatawa ko. Close your eyes, Nico. I'll kiss your ate. At hinapit ko ang kanyang bewang kasabay ng paghalik ko sa kanyang labi. Janessa's point of view. Halos hindi ako makatulog dahil sa first kiss na ninakaw sa akin ni Paul. Marahan yun at saglit lang ngunit parang pangmatagalan ng epekto nun sa akin. 1 linggo na kasing nakalipas simula na mag-birthday siya eh. At ilang na ilang ako. Halos hindi nga ako lumalapit sa kanya dahil sa kahihiyan. Bakit niya nga ba ako hinalikan? May gusto ba siya sa akin? O sadyang ganun lang siya? Wala naman siguro siyang mali siya dahil mag-asawa kami. Pero para sa akin kasi, may mali siya yun lalo na't mas lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Nandito ako ngayon sa kwarto. Wala kasi si Paul dahil nasa kwarto niya siya kaya't masosolo ko ang kwarto ngayon. Ngunit hindi pa man ako nakakahiga sa kama. Narinig ko na ang pagbukas ng pinto at agad na pagsara. Napasinghap ako nang makita ko ang topless na si Paul. I know you're there. Agad na wika niya bago pa man ako makapagsalita. You are avoiding me, my wife. I am unhappy about it. Napalunok ako. Hindi naman kita iniiwasan ah. Wika ko't mahinang natawa. May ginagawa lang ako. What are you doing then? Tanong niya't humakbang papalapit sa akin. Alam ko na hindi ako nakakakita. Kaya't ang dali lang sa'yo na iwasan ako. But I have ears and feelings. Alam ko na iniiwasan mo ko. Hindi ako nakapagsalita at hinayaan ko siyang makalapit siya sa akin. Nandito ka, right? You're in front of me right now. Oo, sagot ko. Nasa harapan mo ko ngayon, Paul. Then, let's sit down. Pag-usapan natin ang pag-iiwas mo. Hindi nga ako umiiwas. Iniiwasan mo ba ako dahil hinalikan kita? Pagputol niya sa akin. Iyon ba ang rason? Oo. Sagot ko nang mawala ng magawa. Pasensya na, Paul. Hindi kasi mawala sa isip kong ginawa mo sa akin eh. Alam ko naman wala lang ang halik na yun sa'yo. Pero sa akin kasi, big deal yun. Lalo na't may namumuong kakaiba dito sa puso ko. Hold my hands. Utos niya. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa kaunti-unti itong hinawakan. Nang mahawakan ko na ito ay napasinghap ako. At napatili nang bigla niya akong hinila patungo sa kama. At inihiga niya ako roon. Paghiga niya sa akin ay nagulat ako nang dinaganan niya ako. Paul! Bigla akong kinabahan. Hindi mo ba alam na binaliw mo ako nung iniwasan mo ko? Tanong niya. Matapos mo akong isurprise sa birthday ko, iiwasan mo na lang ako. Sorry na, Paul, pero hindi mo naman ako kailangang daganan. Napasinghap ako nang mas lalo niyang inilapit ang kanyang sarili sa akin. Gusto mo bang malaman kung bakit kita hinalikan? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita. You want to know, my wife? Oo, gusto ko ring malaman. Gusto kong malaman kung bakit mo ako hinalikan para makatulog na ako ng maayos, Paul.
I am in love with you. Diretso niyang sambit sa akin. At hindi pa sapat ang halik na yun para patunayan ko sa iyong nararamdaman ko, Jonessa. I am in love with you, my wife. Uminit ang buong mukha ko sa sinabi niya. Mas lalo mo lang akong hindi pinapatulog ng maayos, Paul eh. Ngumisi siya at umalis sa pagkakadagan. Humiga siya sa tabi ko at saka bumuntong hininga. Are you in love with me too? Answer me. Nang makatulog na rin ako ng maayos. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang pagkakangiti niya. Oo, in love din ako sa iyo, Paul. Napalingon sa akin si Paul saka kinapa niya ang mukha ko hanggang sa labi ko. Hinaplos niya ito. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Ang ganda siguro kung makakakita na siya. Ang ganda kasi ng mga mata niya eh. Paul? Bakit ka ba nabulag? Tanong ko sa kanya. Pasensya ka na sa tanong ko hindi mo naman kailangang sagutin. Nabulag ako dahil sa aksidente. Paninimula niya. 6 na buwan na rin ang nakalipas. Magkasama kami ni Bella sa isang kotse para sana sa isang date. Habang nagmamaneho ako sa daan, bigla na lamang may tumawid na isang babae. At upang maiwasan siyang mabangga, lumiko ako at bumangga ang kotse ko sa isang kahoy at napuruhan ang mga mata ko. Kumirot ang puso ko sa nalaman. Pero my lola will find ways to get my eyes back. I am a businessman, Jonessa. Hindi habang buhay ay magiging bulag na lamang ako dahil babagsak ang kumpanya ko. At hindi na magtitiwala sa akin ang mga business partners ko. Hindi ako nakapagsalita. Para kasing pamilyar ang kanyang sinabi Pero baka magkapareho lang. Sa ibang lugar kasi yun nangyari. Malapit na ring umuwi si Lola kaya't makakakita na ulit ako. Tumango ako at saka niyakap siya ng mahigpit. Nanigis siya sa ginawa ko pero wala akong pakialam. Makakakita ka rin, Paul. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nandito lang ako sa tabi mo. 1 buwan pa muli ang lumipas at opisyal na nagkaroon na kami ng mutual understanding. At iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kapag nagdi-date kami, nakikinig kami ng music since hindi naman siya makakita. At paglulutuan ko rin siya ng favorite dish niya. Lahat yata ginawa na namin. Except lang sa Gerger na sinasabi nila dahil masyado pa raw akong bata, sabi niya. At mas maganda raw na gagawin namin yon kapag nakakita na siya. At nang matapos ang buwan, umuwi na si Senyora kasama si Manang Charo at iba pa. Wow! May namumuo na bang pag-iibigan dito? Sambit ni Senyora Alita sa amin nang makauwi siya. May aasahan na ba akong apo sa tuhod, ha? Hello po, Senyora Alita. Ani Nico sabay mano kay Senyora at Manang Charo. Hello, Nico. Kamusta ka na? May nangyari ba sa bahay nito habang wala ko, iho? Marami po. Agad na sambit ni Nico sabay tingin sa akin. Nilakihan ko siya ng mata. Ano na naman kayang sasabihin ng batang ito? Ano yun, Nico? Dali! Marami pong nangyari, Senyora, habang wala ka po. Palagi pong naglalambingan ng ate ko at ang apo nyo. Kahit po wala siyang makita, para po siyang makakakita kapag kahalikan niya ate ko. Nico! Saway ko at ngayon ay pulang-pula na. Ngising-ngisi na ngayon si Senyora kaya't hiyang-hiya ako. Oo naman, magandang balita yon, Nico, ha? Ano pa? Magkasabay po silang maligo. Nililigo na ate ko si Kuya Paul tapos sinusuotan ng brief at marami pang iba. Hindi ko alam kung saan yan nalaman ni Nico pero hiyang-hiya talaga ako. Samantalang si Paul sa gilid ko ay parang wala lang at tuwang-tuwa pa nga sa naririnig. Talaga namang magandang balita yan, Nico. Pumasok ka sa kwarto ng ate mo, ha? May chocolates doon. Kumain ng marami dahil may pag-uusapan kami ng mga matatanda lang ang pwede. Nagulat ako nang hinila ni Nico ang kamay ko. Nico? Tara ate sa kwarto mo, mag-uusap ang mga matatanda. Napalingon ako kay Paul nang magtakip to sa kanyang bibig. Pinipigilan ang sariling matawa. Ikaw lang, Nico. Kakausapin namin ang ate mo. Ani Senyora at sinenyasa ng isang kasambahay na samahan si Nico. O sige po. Nang makaalis na si Nico ay saka lamang naging seryoso ang usapan. Mabuti naman at hindi mo pinabayaan ang apo ko, iha. Ani Senyora. Nagagalak ako sa iyong ginawa. Hindi pa man kita lubos na kilala pero
Alam ko nang mapagkakatiwalaan kang talaga. Wala ho yun, senyora. Iyon po ay dahil sa napamahal na po sa akin ng apo ninyo. Talaga? Napatingin siya sa apo niya. May mutual understanding na ba kayo, iho? Yes, sagot naman ni Paul. At kapag makakakita na ulit ako, pakakasalan ko na siya sa simbahan, Lola. Halos hindi na mapawi ang ngiti sa labi ng senyora sa sinabi ng kanyang apo. Speaking of yes, pwedeng-pwede ka nang maoperahan next week, Paul. Masayang sabi ni senyora. May nag-match na talaga sa mata mo at ready na. Ikaw, ready ka na ba? Humigpit ang hawak ni Paul sa akin. Yes, I'm ready na, Lola. Ilang buwan ko rin niyang hinintay. Pumalakpak si senyora saka nag-ayang kumain kami sa hapagkainan. Lumipas ang 1 linggo at nakaschedule na ang pag-oopera sa mga mata ni Paul. Kasama ko siya ngayon at ramdam ko ang excitement at kaba sa kanya. Samahan mo siya, iha, ha, sa ospital? Wika ni senyora sa akin. Nang magkaroon siya ng lakas. Tumango ako. Opo, senyora. Hinalikan ni senyora si Paul sa pisngi bago ko iginiya si Paul patungo sa isang kotse. At sumakay na kami patungo sa ospital. Sobrang higpit ng hawak ni Paul sa akin nang makarating kami. Naghihintay kami sa waiting area habang hinihintay ang doktor. I can't wait to see you, Junessa. This is the day. Hinawakan ko rin ang kamay niya. Oo, excited din akong makakita ka na, Paul, at para bumalik na sa dati ang buhay mo. Alam ko na magiging successful ang araw na ito para sa'yo. Inangat ni Paul ang kamay kong nakahawak sa kanya saka hinalikan niya ang likod nito ng matagal. Napalunok ako at ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko sa kanyang ginawa. I love you, Junessa. Mahina niyang sabi. Please wait for me. Tumango ako. Oo, hihintayin kita, Paul. Nang pumasok na si Paul kasama ang doktor na mag-oopera sa kanya, ay umuwi muna ako sa bahay upang maghanda at si senyora muna ang maghihintay doon. Nagpa-print kasi ako ng tarpaulin na may nakalagay na, Welcome back, Paul. At may mga balloons pa at cake na siyang binili ko rin. Excited na excited ka nang makakita si Serrano. Anima ng Charo sa akin habang tinutulungan niya ako sa paglalagay ng pagkain sa lamesa. Opo, Manang Charo. Ani ko sa kanya. Makikita na muli ang mundo. At ikaw rin. Wika niya. Makikita ka na ni Sir Paul. Sigurado ko na mas lalo siyang mai-inlove sa'yo. Kinagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ko ang sariling ngumiti. Aabutin yata ng ilang oras ang operasyon. Hindi ko alam. Wala naman kasi akong alam sa mga ganoong bagay. Gusto ko siyang sorpresahin at naging conscious din ako sa sarili ko. Dahil alam ko na pagkatapos ng araw na ito, o hindi pa man matatapos, makakakita ng muli si Paul. Kaya naman ang ibinalita ni Manang Charo sa akin ang successful na operation ni Paul, agad na akong nagtungo sa ospital. Sobrang bilis ng pagtakbo ko dahil sa halong excitement at kabang nararamdaman. Sa wakas, makakakita na si Paul. Makakakita na siya. Sa wakas! Ngunit pagpasok ko sa kwarto ni Paul, iba ang nadatnan ko. Natigilan ako nang makita kong isang babae na halos magmakaawa na kay Paul, habang si Paul naman ay nakabusangot ang mukha. Wala si senyora. Mukhang sila lang dalawa. At nang mag-angat ng tingin si Paul, nakita ko ang pag-awang ng labi niya. Paul, mahinang bulalas ko. Nagulat ako nang itinuro ako ng babae. Siya, Paul! Siya yung dahilan kung bakit ka nabulag. Umawang ang labi ko sa kanyang akusasyon. Ha? Ani ko. Napatingin si Paul sa babae. What are you talking about? Siya! Siya yung babaeng yun. Ang babaeng ipinakasal sa'yo ng lola mo ay ang siyang dahilan kung bakit ka nabulag. Siya yung tumawid sa daan nang maaksidente tayo. Siya yung babaeng yun. Bella, if you're trying to... I'm not trying to convince you to get back to me. Totoo ang sinasabi ko. That girl is a pulube. Bago tayo maaksidente, tumawid siya na para bang hinahabol. Siya yung dahilan kung bakit ka nabulag. Inalala ko ang kanyang inaakusa sa akin. Oo, naalala ko na hinahabol ako at tumawid ako sa daan, pero wala akong matandaan na akong dahilan ng isang aksidente.
Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ani ko sa babae at napatingin kay Paul na ngayon ay kunot na kunot ang noo. Paul! Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang bigla akong sinampal ng babae. Kaya't napaupo ako sa sahig. Alalahanin mo ang ginawa mo. It was a rainy day. Gabi na yon. You ruined everything. Kung hindi ka sana tumawid, hindi sana mabubulag si Paul. It's all your fault. Sa sampal niya palang sa akin ay parang may bigla akong naalala. Sampal mula sa isang tao na dahilan ng aking pagtatago hanggang ngayon. Sampal mula sa isang tao na muntik na akong gahasain. Isang taong tumulo ang luha sa aking mga mata nang maalala ko ang gabi na yon. Maulan yun at kumukulog. Gutom na ako at akala ko bibigyan niya ako ng pagkain kasi akala ko mabuti siyang tao. Pero muntik niya na akong gahasain. Malaki ang kasalanan ko sa lalaking yun dahil tinusok ko ng gunting ang kanyang mga mata. Sa sobrang takot ay tumakbo kong papalayo. Hinabol niya ako kahit nagdurugo na ang kanyang mga mata. Sigaw niya na hahanapin niya ako at hahabulin. Sa takot na baka mahuli niya ako, tumawid ako sa kalsada kahit may paparating na sasakyan. Hindi ko alam na nadisgrasya pala yon. Dahil ang akala ko ay lumiko sa kabilang daan. Hindi ko maalala at ngayon lang ulit nang pinaalala ng babaeng to ang gabing yon. Kung hindi ako tumawid, mahahabol at makukuha ko ni Dash Angelo. Isang lalaki na kasali sa isang gang. Pero hindi ko akalain na ang pagtawid ko pala na yun ay makakapagpabago pala ng buhay ng isang tao. Hindi ko alam. Totoo bang narinig ko? Napatingin ako sa may pintuan at nakita ko si Senyora Alita na ngayon ay namimilog ang kanyang mga mata. Senyora! Ani Bella. At anong ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mong magpakita matapos ang ginawa mo sa apo ko? Singhal ni Senyora. Magpapaliwanag ako, Senyora. Hindi ko boyfriend ang lalaking yon. Ani Bella at itinuro ako. At totoong narinig mo. Siyang dahilan kung bakit nabulag at nagdusa si Paul. Naibaling ang tingin ni Senyora sa akin. Totoo ba ang sinabi niya, Jonessa? Napatingin ako kay Paul na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha. Paul, magsabi ka ng totoo, iha. Totoo ba ang sinasabi niya? Tumulong muli ang luha sa aking mga mata. Hindi ko po alam na may nabulag pala sa pagtawid ko. Patawad. Iyak ko. Tumawid po ko dahil may balak na gumahasa sa akin. Hindi ko alam. Takot po ko sobra. Sorry po. Hayop ka! Napasinghap ako nang sinampal niya ako. Matapos ang ginawa ko sa'yo, ikaw lang pala ang dahilan. Oh my gosh! Nagpapasok ako ng kriminal sa buhay ng apo ko. Sana alam ko agad ng yang mga mata mo na lamang ang ipinalit sa mata ng apo ko. Totally wala ka namang silbi sa mundong to kung hindi ang mandimos. Para akong sinaksak ng paulit-ulit ng kanyang matulis na mga salita sa aking puso. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Tumingin ako kay Paul at hindi na siya makatingin sa akin. Nakita ko rin na nakakuyom na ang kanyang kamao. Mas lalo lamang akong nasaktan. Umalis ka na rito, iha! At huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Ngayong alam ko na, wala nang silbi para magpakita ka pa sa amin. Totale hindi naman kayo totoong kasal ng apo ko. Lahat kaming nasa loob ay napasinghap sa revelasyon ng senyora. Kita ko pang pamimilog ng mga mata ni Paul. Senyora! Umalis ka na! You piece of a beggar! Umalis kayo ng kapatid mo sa lugar na ito. At huwag na huwag kayong bumalik kahit kailan. Wala na yatang masasakit pa sa kanyang sinabi. Sobrang excited ko pa naman na makasama si Paul na ngayon ay nakakakita na. Ngunit nabulgar ang katotohanan at ako ang dehado. Dahil wala akong kalaban-laban. Naakusahan pa ako na isang kriminal na hindi ko alam. Tumingin ako kay Paul at naiyak na tumakbong palabas ng kwarto ng ospital. Ngayong nalaman ko na ako palang babaeng ikinwento ni Paul na tumawid. Wala na akong mukhang ipapakita sa kanya. Wala na akong mukhang maipapakita pa kay senyora. Sa lahat. Kaya ang ginawa ko, umalis na lamang ng tahimik sa bahay na ibinigay ni senyora. Inihabilin ng sulat kay Manang Charo upang ipabigay kay Paul kapag nakauwi na siya. At ngayon,
Nagpakalayo na kami ng kapatid ko upang mamuhay ng tahimik bilang isang pulube, kung saan kami nabibilang. Ngunit hindi pa man kami masyadong nakakalayo, isang presensya ang biglang nagpakita. Ang siyang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Isang presensya na hindi ko akalaing makikita ko ulit. Si Dash Angelo. Paul's point of view. Tulala lamang ako matapos kong malaman ang katotohanan. At mas lalong natulala nang makita kong pinagsasampalang magandang mukha ng aking mahal. Ngayong nakaalis na siya sa kwarto ko ay siyang paglapit naman ni Bella. Babe, ani Bella, at hinawakan ang mukha ko. I'm glad na nakakakita ka ng muli. I'm so happy. Iniwas ko ang mukha ko sa kanya. What are you doing here, Bella? Tapos ka na sa sinabi mo, hindi ba? Pwede ka nang umalis. Babe! We're done, Bella. Malamig kong sambit. You can't convince me na bumalik sa buhay mo after what you did to me. Babe, umalis ka na nga, Bella. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. At humiga na ako muli sa kama at saka pumikit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong nakakakita na ako. Saka ko malalaman ang katotohanan. Hindi naman mababaw ang isip ko to blame her for what happened to me. Hindi lang siguro ako makareact noon dahil nagulat ako sa nalaman ko. But damn, seeing her cry makes me so sad. Apo? I need to be alone, Lola. Wika ko. Lumabas muna kayo. Pinaalis ko ng babaeng yun dahil siya palang dahilan. Gosh, mabuti na lang talaga. Hindi totoo ang kasal namin ni Janessa. Tanong ko sa kanya. You didn't pass the papers? Hindi naman ako baliw, Apo, para ipasa yon. Hindi natin kilalang pulubi na yon. Na basta-basta na lang ipapakasal sa'yo. I love her. Mahinang sabi ko. Hindi mo naman siya kailangang sampalin eh. Akala ko pa naman hindi mababaw ang pag-iisip mo, Lola. I didn't know na magagalit ka kaagad. It's not her fault. Hindi niya kasalanang nabulag ako kasi hindi naman natin malalaman na gano'n ang mangyayari sa akin. Natahimik si Lola, kaya't nagpatuloy ako. I'll look for her once na makalabas ako. Sana hindi pa yun nakakalayo. I won't forgive you kapag hindi ko siya makikita, Lola. And it's my fault dahil wala rin akong sinabi nang dumating siya. Siguro dahil nagulat ako sa narinig ko at hindi agad nakapag-react. Pag uwi namin sa bahay kinabukasan ay sinalubong agad ako ni Manang Charot ng iba pang mga kasambahay na naging parte na rin ng aking buhay. Masaya sila sa pagbabalik ko pero ramdam kong may kulang. Iho, ani Manang Charot may ibinigay na isang papel sa akin. Sulat ito galing kay Janessa, ipinabibigay sa iyo. Umawang ang labi ko't agad na tinanggap to. Hindi ko alam kung ano bang nangyari pero umalis na siya, Iho eh. Sayang ang mga inihanda niya para sa iyo. Excited na excited pa naman yun na makauwi ka na rito. May cake pa na inihanda niya. Inilagay na lang namin sa refrigerator. Halos mapunit ko ang papel sa narinig. Agad akong dumiretso sa kwarto ko at saka binasang nakasulat. Paul, kung nabasa mo ito, sigurado ako na nakaalis na ako sa bahay mo at sa buhay mo. Pasensya na kung nabulag ka nang dahil sa akin. Hindi ko alam na may nagawa pala akong kasalanan sa iyo. Hindi ko alam na may nangyari palang ganon. Pasensya na. Wala na akong mukhang iharap sa iyo. Ngayong alam ko na ang katotohanan. Sana mapatawad mo ako sa nangyari. Paalam. Agad na nilukod ko ang papel matapos kong mabasa yun. Yun lang ang nabasa ko't wala nang iba pa. Wala man lang pasabi kung mahal niya ba ako o hindi. Ganun lang. Agad akong tumayo sa kakinontak ang mga tauhan ko. Hahanapin ko ang babaeng yun. Hindi pwedeng hindi ko siya makita ulit. Hello, boss. Welcome back. Orlando, wika ko. Prepare the men. May hahanapin tayo. Yes, boss. Nang ibinabang tawag ay napatingin na lamang ako sa cellphone ko kung saan nakita ko ang mga videos. Kung saan bulag pa ako kasama si Janessa. Janessa's point of view. Sampalang ibinungad sa akin ni Dash Angelo nang madakip niya ako. Naka-shade siya ngayon at may sigarilyong nakaipit sa kanyang daliri. Siya si Dash Angelo, ang lalaking muntik nang gumahasa sa akin
At hindi rin ako makapaniwala na nobyo siya ni Bella na siyang ex ni Paul. Sila bang nagpatapon kay Paul sa tapat ng gate na yon? Salamat, Bella. Nahanap ko na rin ang babaeng dahilan kung bakit nasira ang isang mata ko. At sinakal niya ako sa liig. Huwag niyong saktan ang ate ko! Sigaw ni Nico at akmang lalapit sa amin ngunit sinampal siya ni Bella sa pisngi. Kaya't napahiga ito sa sahig at nawala ng malay. Namilog ang mata ko sa ginawa niya. Gawin mo nang gusto mong gawin sa babaeng yan. Malamig na wika ni Bella. Siyang dahilan kung bakit ayaw na akong balikan ni Paul. Baka naman binilog niya ang utak para hindi na makabalik sa akin. Talaga namang kailiit lang ng mundo, no? Ani Dash Angelo saka inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Nagmumukha ka na talagang tao ngayon, Janessa. Salamat sa bulag na yun. At mas lalo kang naging masarap ngayon. Ano? Nagpatikim ka ba sa lalaking yun? Gusto mo pala sa mga bulag, ha? Bulag din naman ako, ah. At hinubad niya ang shades niya at nakita ko ang isang mata niyang hindi na gumagana. Dahil tinusok ko yun ng gunting na muntik na niya akong gahasain. Nakikita mo ba yan, ha? Yan ang ginawa mo sa aking gaga ka. Deserve mo yan. Bastos ka. Deserve ko, ha? Sigaw niya saka idinabog ang ulo ko sa pader. Kaya't nanghina ako. Tama na muna yan, Dash Angelo. Baka mamatay na yan. Kailangan ko makabalik kay Paul de la Serna. At para wala na siyang babalikan. Buntisin mo ang babaeng yan, ha? Painumin mo ng droga kung maaari. Basta't hindi lang siya mabalikan ni Paul. May pera ba ako sa utos mo, Bella? Tanong ni Dash Angelo. Matagal na akong sabik na sabik sa pulubi na ito, eh. Matagal ko na itong minamanmanan pero wala akong planong buntisin siya. Dahil kukunin ko siya ng paulit-ulit hanggang sa magsawa na ako. Oo, babayaran kita basta't hindi lang siya makabalik kay Paul. Gawin mo na yun, Dash. Masusunod. Basta, pera, yung marami. Luminaw muli ang paningin ko nang lumapit muli sa akin si Dash at hinawakan ang baba ko. Oh, ano na? Hindi na kita pipilitin pa dahil ikaw na mismong magtatapon ng sarili mo sa akin, Janessa. Ngumisi siya at ipinakita ang isang bote. Inumin mo na ito at magsasaya tayo buong gabi. At sinubukan niyang ibuka ang aking bibig at sa pilitang ipainom sa akin ng isang bote na tingin ko ay may lamang droga. Pinilit kong itinikom ang bibig ko dahil sa mas malakas siya. Kaya't nang naigang lakas niya ay tuluyan niyang napainom ang laman ng bote na yon at agad tinakpan ng bibig ko upang hindi ko yun mailuwa. Gusto kong masuka dahil sa pangit na lasa ngunit tingin ko malaki ang epekto ng ipinainom niya sa akin. Lalo na ng ilang minutong nakalipas. Bigla akong nag-init. Ano? Ngumisi siya at binuhat ako. Init na ba, Janessa, ha? Ang init. Sabi ko't mas lalo akong pinagpawisan. Sinubukan ko ring hubarin ang damit ko sa sobrang init pero hindi ko magawa dahil pinigilan niya ako. May bata na walang malay kaya sa loob ng kwarto ko tayo gagawa ng milagro. Ngumisi siya. Gagamutin natin yung nararamdaman mo ngayon, Janessa. At inilapag niya ako sa isang kama. Hindi ko alam kung ano nangyari pero para na akong nadadala sa init ng laman. Wala akong ideya at kahit salungat ang isip ko sa nararamdaman ko, wala na akong kontrol sa sarili ko. Sabi ko naman sa iyo hindi na kita kailangang gahasain para bumigay ka sa akin. Ikaw mismong magbibigay ng sarili mo sa akin. Anya't sinimulan niyang halikan ang aking leeg habang hawak-hawak niya ang kanyang kamay sa magkabilang gilid. Mukhang umi-epekto ang drogang pinainom ko sa'yo. Mukhang magiging masayang gabi natin, Janessa. At humalakhak siya. Ngunit bago pa man niya ako muling mahalikan, biglang bumukas ang pinto at iniluwal noon ng isang lalaking nakamask. Anak ng sinong... Sigaw ni Dash at nang akmang bubunot sana siya ng barel. Hindi na niya nagawa dahil naunahan na siya. Binaril siya sa tuhod kaya tuluyan siyang nawala mula sa pagkakadagan. At ako naman ay halos matauhan sa nangyari. Aray! Rinig kong sigaw niya. Mas lalo lamang akong nag-init nang nilapitan ako ng isang lalaki at hinubad niya ang mask niya. Hubaran mo ko. Ani ko. Init na ako. At humalik ako sa kanyang leeg na nagpatalon sa kanya sa gulat. What the heck? You're being drugged? Mukhang nadrogang nobya mo, sir. May walang laman ng bote rito.
Narinig kong wika ng isang lalaki. Ilabas yung lalaking yan at dalhin niyo na sa presinto. Ang bata naman ipa-check up niyo agad sa doktor. Ako na bahala sa kanya. Okay, sir. Napasigaw si Dash habang nagpupumiglas. Agad nang lumabas ang ibang lalaki nang hinubad ko ang ibabaw na damit ko at iniluwal noon ang huling saplot na nagtatakip sa dalawang bulubundukin ko. Ang lalaki naman sa harapan ko ay namilog ang mga mata. Agad ko siyang hinalikan sa labi bago pa man siya makapagsalita at inihiga niya ako sa kama. This is not the right time, my wife. Wika ng lalaki at napasinghap ako nang takpan niya ng tape ang aking bibig. Kailangan mo munang maagapan ng droga. At nagpupumiglas ako ng talian niyang kamay at paa ko bago binuhat palabas ang isang kwarto at palabas ang isang bahay. Umaga na yata nang mabalik ako sa realidad at nakita ko na lamang ang sarili kong nakatakip ang bibig habang nakatali ang aking mga kamay at paa. Nasa magandang kwarto at nakahiga sa maganda't malambot na kama. Nasaan ako? May ginawa ba sa akin si Dash? Nakuha na ba niya ang gusto niya? Tiningnan kong sarili ko at nakita ko na wala akong pang ibabaw na damit. Pero may pantakip pa naman. Ano bang nangyari? Nasaan ang kapatid ko? Bumukas ang pinto ng magandang kwarto at niluwali roon ang hindi inaasahang presensya. Paul? You're awake. Malamig niyang wika saka lumapit sa akin upang tanggalin ang tape sa bibig ko. Hinihingal ako nang tanggalin niya yon samantalang siya'y nanatili lang na nakatingin sa akin. Bakit siya nandito? Lumayas na ako ah. Hindi ka na ba naiinitan? Tanong niya sa akin. Wala ka na bang ibang nararamdaman sa katawan mo? Umawang ang labi ko sa tanong niya. Anong ibig mong sabihin? You were drugged, baby. Kung hindi ako dumating, tuluyan ka nang naangkin ng pangit na may balak na masama sa'yo. Si Dash, anong nangyari sa kanya? Nasa kulungan na. Agad niyang wika. Magkasama na sila ni Bella doon. Umawang ang labi ko sa narinig. At kaya kita itinali dahil sobrang init na init ka kagabi. You tried to kiss and make love to me. Hindi pa pwede dahil hindi naman tayo kasal. Tumango ako at saka nagbaba ng tingin. Salamat. Niligtas mo ko. It's normal to save you because you saved me too, Janessa. Hindi naman ako mababaw para isisi pa sa iyong nangyari. The best thing is, nakakita na ako ulit. I'll continue my life now. And I want to continue it with you. Napasinghap ako sa sinabi niya at napaangat ng tingin. Nagulat ako nang ngumiti siya saka tinanggal ang pagkakatali niya sa kamay at paa ko. Sigurado ka ba sa akin, Paul? Pulubi lang ako. Wala kang makukuha na maganda sa akin. Hindi mo pa nga ako lubos sa kilala at saka... Shh! Inilagay niya ang daliri niya sa labi ko. Don't talk. Ayoko nang marinig ang negatibo mong sasabihin tungkol sa sarili mo. Nandito lang naman ako para marinig ang dapat kong marinig. Ano yun? Tumingin siya sa mga mata ko. Mahal mo ba ako? Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang tanong sa akin. Mahal mo ba ako, Janessa? Noong panahon na bulag pa ako. Mahal mo ba ako? Mahina akong tumango at saka nagbaba ng tingin. Kailanman ay wala pa akong naranasang pag-ibig kaya hindi ko masyadong makumpirma kung pagmamahal nga bang nararamdaman ko, ngunit tumingin ako sa kanya. Masaya ako nakasama ka, Paul. Kailanman, hindi ko inisip ang pagiging bulag mo kasi wala naman yun sa akin eh. Hindi naman nasusukat sa ganun. Ganun din ako. Wika niya. Hindi nasusukat ang estado mo sa buhay sa pagmamahal ko sa'yo. Wala nga akong pakialam kung dati ka pang pulube, Janessa. Tanggap ko ang buong pagkatao mo gaya ng pagtanggap mo sa akin. Namuo ang luha sa kanyang mga mata at nang tuluyan ng umiyak ay yumakap ng mahigpit sa kanya. Nagstay kami ng ilang araw sa kondo niya bago kami nagtungo sa bahay ni Senyora kasamang kapatid ko. Humingi ng tawad si Senyora sa nagawa niyang pagsampal sa akin at sa kanyang binitawang salita noong nasa ospital pa kami. Agad ko naman siyang napatawa dahil alam ko na nadala lamang siya sa galit at pag-aalala sa kanyang apo. Hindi naman kasi magiging mapayapa ang pagsasama at hindi uusad kung walang kapatawarang mangyayari. At isa pa, mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan na ginawa ni Senyora sa akin. Siya ang dahilan kung bakit guminhawa ang buhay ko. At siya rin ang dahilan kung bakit nakilala ang lalaking mahal ko. Everyone,
This is Janessa Castillo, my fiancé. Pakilala ni Paul sa akin sa mga empleyado niya nang magtungo kami sa kumpanya para sa anniversary. At ikakasal na kami. Lahat kayo invited. Naghiyawan ang lahat sa narinig at binati kami. 1 taon na palang nakalipas simula nang bumalik ang paningin ni Paul at mas pinatibay pa namin ang aming relasyon. Gusto ni Senyora na ipakasal na kami agad ngunit mas gusto ni Paul na i-enjoy muna namin ang aming mga sarili bilang magjowa bago pumasok sa bagong yugto ng buhay. Last month, nang mag-19th birthday ako, nag-propose siya sa akin. Alam ko na sobrang bata pa at marami pa dapat akong tatahakin. Pero sadyang handang-handa na ako sa bagong buhay kasama si Paul. At hindi basehan ng edad sa kahandaan sa pagpapakasal. At isa pa, hindi na dapat ipagtagal lalo na't kung pwede na. Pwede pa rin namang mas patibayan ng relasyon sa buhay mag-asawa. Kaya't umuuna ako. Kasi yun din naman ang gusto ko eh. Sana makaabuo agad kayo ng bata kapag naikasal na kayo. Next week ng kasal nyo kaya dapat gawa agad ha. Nang maabutan ko naman bago malagutan ng hininga. Wika ni Senyora sa akin habang hawak ang kamay ko. Nandito kami ngayon sa sala ng bahay ni Senyora. Nag-uusap. Habang si Paul naman ay busy sa mga bisita niya. May bahay nang inihanda si Paul para sa aming dalawa. Siyempre isasama namin ang kapatid ko dahil bata pa naman yun. Nandito lang kami sa bahay ni Senyora para sa salo-salo at para na rin mapag-usapan ang kasal na malapit nang mangyari. Senyora naman, malakas ka pa eh. Huwag mo ang sabihin yan. Ani ko, matanda na kaya ako? Anya, kapag nawala na ako sa mundong ito wala nang ibang kapamilya yang si Paul. Kaya nga gusto ko siyang ipakasal agad sa'yo nang magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Senyora naman, huwag ka naman pong magbiro ng ganyan. Ani ko sabay nguso. Ay, pasensya na. Lumuha siya ngunit agad niya ring pinunasan. Masaya lang ako para sa apo ko kasi nakapagtagpo na niya ang babaeng alam ko na hindi siya iiwan. Kapag ikakasal na kayo magiging payapa na ako. Hindi ko na kailangang mag-alala para sa kanya dahil alam ko na magiging masaya na siya sa piling mo. At sa magiging mga anak ninyo. Kaya iha, galingan mong gumiling ha. Huwag kang tutulad sa akin at sa mama ni Paul na masyadong mahina. Isa lang ang naging anak, kaya walang ibang karamayan sa buhay. Tumango ako. Opo, Senyora. Gagalingan ko po basta huwag na po kayo mag-iisip na mawawala na kayo ha. Masasaktan si Paul kapag nalaman niyang sinasabi mo sa akin. O di secret lang natin yun at baka hindi na ako kausapin yan. Lagod ka talaga sa akin. Humalakhak siya at saka hinawakan muli ang kamay ko. Maraming salamat, Iha. Sana hindi ka magsisisi na pakasalan mong apo ko sa mura mong edad. Umiling naman ako. Hindi po. Hindi po ako magsisisi, Senyora. At saka niyakap ko siya pagkatapos. Ikinasal kami ni Paul sa simbahan 1 linggo ang nakalipas. Maraming dumalo at kadalasan ay mga kasosyo ni Paul sa negosyo. Magara ang kasal at mayaman na mayaman talaga. Sa mahal ba naman ng gown ko parang ayoko na talagang suotin sa totoo lang. Dahil kumikinang milyones na pera. At isa pa, sa ibang bansa ang honeymoon namin kaya naman kinabukasan matapos ang kasal, sumakay kami sa private plane at saka nagtungo kami sa Maldives upang doon na-enjoy ang buhay ng isang newlywed. Ang ganda dito, Paul! Ani ko habang hanggang bewang ko na ang malinaw na tubig ng isang beach sa Maldives. Parang ayoko nang umalis dito. Yumakap siya mula sa likuran at saka hinalikan niya ang pisngi ko. Gusto mo ba na dito na tayo titira? Tanong niya sa akin. Pwede naman. Ngumuso ako. Hindi naman. Mas maganda pa rin naman ang Pilipinas. Nandun kaya ang pamilya mo, ang kapatid ko. Pinaharap niya ako sa kanya kaya't napahawak ko sa kanyang balikat. Nagkatinginan kami. Pumikit ka nga. Wika niya. Ha? Bakit? Basta, pumikit ka lang. Pumikit naman ako. O ayan, nakapikit na. Ano na naman bang pakulo mo ngayon, Mr. De La Serna? May nakikita ka ba? Anong klaseng tanong yan? Siyempre wala, nakapikit ako eh. Niyakap niya ako saka bumulong sa tenga ko. Ganyan ang mundo ko kung hindi ka dumating sa buhay ko, Mrs. De La Serna. Anya, itim na itim, bulag na bulag.
Ang corny mo. Mahina akong tinampal ang kanyang dibdib. Pero masarap naman. Umiyak ka nga kagabi Namula ang buong mukha ko. E papaanong hindi ako iiyak sa ginawa mo? Hindi ko naman sinasadya. Humalakhak siya sa tenga ko. Round 3 tayo mamayang gabi Lumayo ako sa kanya kaya't natawa siya. I-enjoy na lang natin ang Maldives, asawa ko. Anikot saka naligo na. Saka na yung round-round na yan. Makakapaghintay naman yan Sa ginawa mo kagabi, imposibleng walang nabuo kaya tama na muna. Pahingahin mo naman ako. Maganda nga ang naging honeymoon namin. Marami kaming pinuntahan bukod sa Maldives. Siyempre nagtungo rin kami sa iba pang bansa. At kada bansa, may nangyayaring kababalaghan kaya't pag-uwi namin sa Pilipinas inanunsyo agad ng family doctor ang pagdadalang tao ko. Congratulations! Maligayang wika ng senyora. Success ang pagdarasal ko. Mukhang effective yata ang pagpunta mo sa simbahan, senyora. Wika naman ni Manang Charo. Buntis na si Janessa. Naku, ang sipag talaga ng apo ko. Ani senyora at saka yumakap sa akin. Hey, magiging daddy na talaga ako? Tanong niya saka yumakap sa akin. Magiging mommy ka na rin. Oo, masaya ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman, at hindi lang pwedeng isang gagawin natin Dapat isang dosena ng maraming makikinabang sa yaman ko. Nalaglagan pang ako sa sinabi niya. Ha? Kaya ko ba yun? Kayang-kaya mo yun, iha. Inakbayan ako ni senyora. Nakaya nga ng kaibigan ko na halos 2 dosenang anak Ikaw pa kaya? Kayang-kaya mo yan. Sipag lang ang kailangan. Nanlumo ako't napatingin muli kay Paul na ngayon hinalikan na ako sa noo. Joke lang. Kung ilan ang gusto mo, yun lang ang gagawin natin. Anya at saka hinapit ang bewang ko. Tara na, kumain na tayo. Baka gutom na ang baby dyan sa tiyan mo. I love you, Paul. Wala sa sariling wika ko habang papatungo na kami sa hapagkainan, kung saan may lechong baboy at cake na may nakasulat na congratulations. I love you too, Janessa. Pinaghilan niya pa ako ng upuan. Maupo ka na, kumain na tayo. At nagdiriwang na kami ng para sa isang buhay na papasok sa buhay naming lahat. Wakas.